Nahaharap sa napakatinding krisis ang bansang Pilipinas. Bagsak ang kabuhayan sa kabila ng kanilang pinangangalandakang magiging upper middle country ang Pilipinas starting na taon. Ikahos ang mamamayan, kinakaladkad sa digmaan ng mga imperialista, nakatutok sa China o sa iba pa. Nilulustay ang kabangyaman, inaapakan ang ating mga karapatan. Hindi na bago ang senaryong ito. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, walang pagbabagong nangyari sa kabila ng isang cycle mula Marcos the Old Man to Marcos the Son. Sa gitna ng krisis, nagbabangayan ang mga paksyon ng naghaharing uri na tila ba walang pakialam sa dirararas ng mamamayan. Kung tutuusin, pare-pareho lang ang mga Marcos at Duterte. Pansariling interes pangunahin ang kanilang habol. Wala silang malasakit sa ordinaryong tao na nagdurusa sa araw-araw. Ang nais nila manatili sa pwesto habang buhay. Mga kababayan, nasa sagandaan ng Pilipinas, tutuloy ba tayo sa landas ng kapahamakan? O tatahakin ba natin ang daan tungo sa pagbabagong panlipunan? Para sa makabayan, mahalaga ang magiging labanan sa darating na halalan 2025. Guhitan ito sa pagitan ng bulok na politika ng iilan at ng politika ng pagbabago. Ang politika ng pagbabago ay unang na-introduce noong 97 senatorial elections, pagkabagsak ng Marcos dictatorship, tinatawag na doon bagong politika. Linyahan ito ng pagsulong ng kapakanan ng bayan o ang patuloy na pagkalugmok sa kumunoy ng kawalang pag-asa. Batin ninyo, sawang-sawa na ang mga taong bayan sa awayan ng mga politikong pansariling interes lamang ang isinusulong. Sukang-suka na ng taong bayan sa paulit-ulit na panloloko, panlilinlang ng mga nag-ahari-arian sa bansa. Kada eleksyon na lamang ay pangakong napapako at ibayong pagkalugmok sa krisis ang hatid nila sa taong bayan. Wala na bang ibang maaaring kumatawan sa interes ng ordinaryong mamamayang Pilipino? Sila naman uli. Sagot namin, nandito po ang makabayan mula noong 2009. Hanggang katawanin at ipaglaban ang interes ng nakararaming inaapi tulad ng track record na namin. Hindi aatrasan ng makabayan ng hamon ng kasalukuyang panahon. Sa panahon kailangan ng mamamayan ng tunay na oposisyon na maghahain ng tunay na alternatibo tungo sa pagbabago, handa kami na humarap sa bayan para tanganan ng papel na ito. Ang oposisyon ng bayan ay kailangan ngayon ay hindi lamang sa usapin ng pagtunggali sa nakaupong administrasyon, kundi oposisyon sumiiral na sistemang pinag-aarian at pinakikinabangan ng ilang dinastiyang politikal. Malalaking negosyante, Panginoong may lupa at mga imperialista.
Sa mahalagang labanan sa halalang 2025, nakahanda po ang makabayan na magpatakbo ng hindi lamang isa o dalawang senador, kundi buong slate ng mga makabayan at progresibong kandidato na magtataguyod ng kompresibong programang pambansa demokratiko na tutugon sa hangarin ng sambayanang Pilipino para sa pag-unlad, para sa nakararami, respeto sa karapatan at ganap na pambansang soberanya. Nagsimula na kami sa proseso ng pagbubuo ng slate at masasabing marami ang kinukonsidera para sa pagtakbo. Hindi sila mula sa angkan ng mga mayayaman o mga dinastiya sa politika. Hindi korap, hindi tagapagtanggol ng interes ng iilan. May pagmamalaki namin na mula sila sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo, at ibang sektor na matagal nang tinatanggalan ng boses sa Kongreso. Higit pa sa usapin ng pera at rekurso, ang makabayan at mga kandidato nito ay may taglay na di matitinag na prinsipyo, di matatawarang track record, at malakas na suporta ng masang matagal nang nag-aasam ng pagbabago. Handa kaming makipagtulungan sa mga individual na kandidatong nakikiisa sa mga isyu ng reforma sa lupa, dagdag na sahod, pambansang industrialisasyon, pagtaguyod ng mga pambansang soberanya, pagdepensa sa karapatang pantao, paglaban sa korupsyon, at pagsusulong ng usapang pangkapayapaan. Sa darating na halalan, taus-puso naming inaalay sa mamamayang Pilipino ang makabayan, oposisyon ng bayan, tagapagsulong ng bagong politika, at tagapagtaguyod ng plataporma ng tunay na pagbabago. Taong bayan naman, sulong makabayan. Marami pong salamat.